Senador Amy Marcos, tinanong sa hearing, kailan pa naging probinsya ng The Hague ang Pilipinas. Pinuna ni Senador Amy Marcos ang pag-aresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, kung saan matatagpuan ang International Criminal Court, ICC. Upang harapin ang kasong krimen laban sa sangkatauhan. Sa isang pahayag na ginawa ni Marcos sa isang Senate hearing noong ika-20 ng Marso. Ipinaabot niya ang kanyang pagkadismaya sa pag-surrender kay Duterte sa ICC, at nagtanong kung kailan pa nga ba naging probinsya ng Pilipinas ang The Hague. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Marcos na hindi tamang isuko ang isang kababayan ng Pilipinas sa ibang bansa para harapin ang kaso. Bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang, tanong ng senadora. Ipinakita ni Marcos ang kanyang hindi pagkakasundo sa mga aksyon ng gobyerno, na aniya ay tila nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa isang Pilipino, na naging pangulo ng bansa. Ganito ang nangyari ngayon, isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan. Na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi rin ni Marcos na ang dapat na maghari ay ang batas ng Pilipinas at hindi ang batas ng ICC. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama, but whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Tanong pa ni Marcos, na nagbigay diin sa kanyang punto na hindi dapat makialam ang ibang bansa o organisasyon sa mga usaping pambansa. Aniya, kung ang isang dating pangulo ay maaaring ipasa sa kamay ng ibang bansa, sino pa kaya ang susunod na magiging biktima ng ganitong hakbang? Ang mga pahayag ni Marcos ay kaugnay ng insidente noong ika-11 ng Marso. Kung saan inaresto si dating Pangulong Duterte sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, at dinala sa headquarter ng ICC sa The Hague, Netherlands. Si Duterte ay nahaharap sa kasong krimen laban sa sangkatauhan dahil sa kontrobersyal na war on drugs ng kanyang administrasyon. Ang kasong ito ay isinampa sa ICC at naging sanhi ng malawakang pag-aresto kay Duterte, na pinalakas ang mga alingaw na ang pamahalaan ng Pilipinas ay sumang-ayon sa mga aksyon ng ICC. Bilang bahagi ng oposisyon, itinuturing ni Marcos na hindi nararapat na dumaan sa ibang mga internasyonal na korte ang mga kasong may kinalaman sa mga mamamayan ng Pilipinas. Lalo na kung ang mga ito ay may kinalaman sa mga isyu na maaaring pagdesisyonan sa loob ng bansa. Ayon sa kanya, hindi nararapat na ang Pilipinas ay ituring na isang kolonya o probinsya ng ibang bansa tulad ng The Hague, na may layuning kontrolin o magdikta sa mga desisyon ng bansa. Matapos ang mga pahayag ni Marcos, marami ang nagsabi na makikita sa mga pahayag ng senadora ang malalim na pagmamalasakit sa bansa at ang kanyang pagiging tapat na tagapagtanggol ng soberanya ng Pilipinas. Itinuturing din ng ilan ang kanyang mga komento bilang isang pahayag ng suporta kay Duterte at sa kanyang administrasyon. Pati na rin sa iba pang mga kababayan na nagsasabing walang kalayaan ang bansa kung patuloy na makikialam ang mga banyagang institusyon sa mga lokal na usapin. Ang mga pangyayaring ito ay patuloy na pinag-uusapan sa bansa, at maghahatid pa ng mas malalim na diskusyon hinggil sa relasyon ng Pilipinas sa mga internasyonal na organisasyon tulad ng ICC. At kung paano dapat pangalagaan ang pambansang soberanya sa gitna ng mga kasong kinasasangkutan ng mga lokal na lider.